So, bakit nga ba pinili ko na mag-DepEd teacher? Pwede naman ako mag-apply abroad kasi marami na nag-apply abroad kasi malalaki na daw yung sweldo. Pero, hindi ko alam eh. Kasi alam niyo, 9 years na akong nagtuturo ng ESL. More on Japanese students yung natuturuan ko. So, Japanese, Taiwanese, Korean. Ang tagal ko na 9 years na akong tumutulong sa mga foreigner, sa mga Japanese students. Pero, nakakalungkot ng isipin na bakit sa Philippines, alam niyo second language natin ng English, pero bakit ang baba ng literacy rate natin? Reading comprehension mababa. So, parang alam niyo, napapaisip lang ako na bakit ako nagtuturo sa mga foreign students? Bakit hindi ako magturo sa Philippines? Para kahit pa paano mapaangat ko naman yung reading comprehension ng mga bata, di ba? So, ngayon nga first day of school ko, may mga napansin na ako na mga students na mababagal magbasa. Kahit nga Tagalog eh, ang bagal na magbasa. So, ayun parang naisip ko agad na kailangan bago mag-end ang school year, nakakabasa na to ng maayos tong mga batang to. Na may okay na yung reading comprehension nila. Alam mo, parang yun na yung goal ko. Nakita ko na gusto kong tulungan tong mga students na to, tong mga, syempre public school, maraming mga may hirap. Makikita mo naman sa itsura ng estudyante eh, kung yung, makikita mo naman eh, kung sino yung mga may hirap, sino yung mga medyo may kaya-kaya. Pero syempre public school, karamihan mga may hirap na estudyante. So gusto ko silang tulungan na sana, alam nyo, na maging part ako nung paggaling nila sa pagbabasa and sa pag pag-excel nila sa mga subjects na hawak ko. So, yun lang. So, yun ang reason kung bakit pinili ko din tong DepEd. Kasi, syempre, marami namang, dun, pwedeng applyan sa ibang bansa, di ba? Madami mga teachers nag-abroad di ba? Pero ako gusto ko munang itry muna dito. Kasi, and sana, tumagal talaga ako dito. Parang gusto ko na din mag-retire. Ganon. Kasi syempre malapit lang yung school, napaka-convenient. Tapos masaya naman yung mga kasama kong teachers. And yung mga estudyante so far, okay pa siya. Wala pa akong na-encounter na parents, pero sana wala akong ma-encounter na parent na katulad ko. Kasi ako, alam nyo guys, medyo may pagka-reklamador ako na magulang eh. So, yun lang for now guys. So, chikahan ulit tayo next time. Share ko sa inyo yung mga experience ko dito sa pagiging public school teacher. So, thanks for watching. See you next time. Bye!